Panginoon, kami nagbabalik ng lahat ng papuri at pasasalamat dahil sa mga biyaya at pagpapala na patuloy namin natatanggap sa inyo. Tunay nga po na wala po kaming maibabalik na hindi galing sa inyo. Kayo, Panginoon, ang kinikilala namin na giver, the greatest giver dito sa mundong ito. Kayo po ang patuloy na nagpapala sa amin, hindi lang sa material na bagay, maging sa aming spiritual na pangangailangan. Sapagkat sinasabi po ng iyong salita na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa iyong mga labi, Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, muli manguna't mangusap po kayo sa amin sa tulong ng iyong Espiritong Banal. Manguna po kayo, Panginoon, dalhin niyo kami papalapit sa inyong mga salita upang lalo pa kaming maging matatag at matibay sa aming pananampalataya dahil napakarami pong mga hamon sa aming pananampalataya sa mundong ito. Upang hindi po kami mapalayo at hindi kami, Panginoon, panghinaan ng loob at matalo, madaig ng mundong ito, Panginoon. Kaya patuloy ninyo ang mga salita ninyo, patuloy na magministeryo sa aming mga puso. Higit sa lahat, sa aming hinding mga pangangailangan dahil upang pagpatuloy namin kayong mapaglingkuran, Panginoon. Kaya sa gabing ito muli, Panginoon, sa inyo namin ito pinaalay at ang lahat ng papuri at pasasalamat, tanging sa inyo lamang namin nahandog. Kaya ito pong aming samang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. And let us read once again our serialized topic about the whole of faith or the heroes of faith sa book of Hebrews chapter 11. Let us continue once again. Sabi ng Hebrews 11 verse 32 hanggang sa verse 34. Sabi rito, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who become powerful in battle and routed foreign armies. Sabi po sa Tagalog, ganito naman ang pagkasalin, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting sa digmaan. Kaya natalo ang mga hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Pwede tayo makaupo at ang oras natin ay sadyang napakabilis. Ano po? Ang hirap ng pabulin. Pero ganun pa man is in every minutes, seconds, and minutes, and time na dumaraan, maiksi man o mahaba, kailangan talagang merong mangyari. O let's say na kanina, bigla bumuhos ang malakas ng ulan, marami sa atin nung na-stranded siguro. Pero kung iisipin lang natin
bawat oras, minuto, sandali na hindi ito makabuluhan, then yung mga bagay na gustong ipangyari ng Diyos, hindi nangyayari sa buhay natin kung hindi po tayo nagkakaroon ng perseverance or eagerness na umayon doon sa gusto ng Panginoon. In every seasons, every times, or even seconds, or minutes, or an hour, is ang Diyos ay maraming nagagawa sa buhay natin. Higit sa lahat, kung kayo po ay nag-expect, ang Diyos gumagawa siya sa buhay natin in a simple ways. In a stillness of His voice, in a quietness of His ng kanyang mga pamamaraan, mga kapatid. Kaya ganyan talaga kabuti ang Diyos. Kung mag-expect tayo ng something spectacular, baka ma-disappoint pa tayo. Kaya sa simpleng bagay, God speaks to us, especially through His Word. So ano nga po ba muli ang ating pong mapag-aaralan ngayon? Kung inyo pong tatandaan last week, pinag-aralan natin about the life of sino ba yon? Si Gideon, ano? Naka-dalawang part 1 and part 1 and part 2 tayo sa buhay ni Gideon. And in fact, it was first time nakapag-talk ako sa buhay ni Gideon. Sa tagal ko na pong preacher, yun lang po ang first time ko nakapag-talk. In fact, itong mga napag-aaralan natin ng mga characters dito sa Heroes of Faith ng whole chapter ng Hebrews 11, most of them is first time ko ma-talk. Nagagamit ko illustration, example, pero hindi talaga doon nakapokus. But at this time, pinupokusan po natin yung bawat heroes of faith. Napaka-interesting po ito kasi they were just like an ordinary people, just like us. Ang pagkabanggit nga daw po doon ay sila'y mahihina, doon po sa may verse 34, na sila po'y mga mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Do you believe that we are facing battle? Amen. Yes, just like them. Magkaibang panahon, but the same temptations, sufferings, battles, persecution, pareho, pero magkaiba ng panahon. Pero pareho pong humaharap. Sila po'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas. Bakit po sila binigyan ng lakas? Walang dahilan. Wala bang dahilan yun? Meron. Kaya po sila binigyan ng Diyos sa kabila ng kanilang weaknesses because of their faith. Because of their faith, they conquered kingdoms, napatay nila yung naglalagablab na apoy, napatikom nila yung bibig ng leon. Yun po ay mga pagpapakita ng figurative speaking is mga may nilalarawan po yung mga flames, the lions, etc. Na-conquer nila yung mga kingdoms. Pero kung sa kanila lang po talagang sa kanila lang sariling lakas, kakayanan, hindi po nila kakayanin. Pareho sa atin. Hindi mo rin kakayanin kung sa sarili mo lang lakas. Kaya sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas. Bakit nabigyan? Because they trusted the Lord, they put their trust, their faith in the Lord. That's why, napasama sila doon, nahilera sila sa bulwagan o sa hall of faith o mga bayani ng pananampalataya. Kaya kung sasabihin natin, kasi sila, kinakausap ng Diyos, magagaling sila, mahusay sila. Hindi po. In fact, mas marami sa atin ang mas matatag pa kaysa sa kanila kung titingnan po natin. But we serve naglilingkod tayo sa iisang Diyos. Diyos nila noon, Diyos naman natin sa panahon ngayon. At ngayon po ay punta tayo kay Barak, the hesitant faith. So napansin niyo po, tapos na tayo kay Gideon, kay Barak naman. Hindi ko na nire-review kung ilan na pong characters tong
pinag-aaralan natin, no? Pinag-ninilayan natin. Hindi ko na ni-review pero nakakakuha din ng ubos ng oras. Si Barak, dito ngayon tayo kay Barak. What happened there in the time of Barak? Ito po ay nasa panahon na sila ng pamumuno ng mga judges. Kaya in the book of Judges or sa mga aklat ng hukom, ay pagkatapos po ng pangunguna ni Joshua na kahalili ni Moises, ay wala na pong naging leader sa kanila na katulad ni Joshua at Moses, kundi ang Diyos ay humihirang na lang ng judges. Yung mga judges na ito o mga hukom na ito, sila yung kinukonsultahan ng mga tao sa mga decision, pagpapasya, sapagkat itong mga judges na ito na pinili ng Panginoon, ang Israel kasi wala silang hari. Wala silang hari. Hindi katulad ng mga katabi nilang bansa, may mga hari, sila lang ang walang hari. Bago dumating ang unang hari na si Saul at si David at si Solomon, ang namumuno sa kanilang mga judges, mga hukom. Doon sila kukonsulta at ang mga hukom ang magsasabi kung anong kalooban ng Diyos at salita ng Diyos na dapat nilang sundin. So therefore, during that time, the time of Gideon and the time of Barak, they were, pinamumunuan sila sa ilalim ng mga judges. That's the konting background sa panahon po nila. So sabi doon ng Judges, chapter 4, verse 1 and 2. Pag binasa natin itong verse 1 and 2, again, the Israelite did evil in the eyes of the Lord. Muli, ang mga Israelita ay gumawa ng kasalanan o masama sa harapan ni Yahweh. Now that Ehud was dead, Ehud ay isa po siyang judge ng Israel nung panahon po ni Barak, bago siya tawagin si Barak. And then verse 2, so the Lord saw them, kaya dahil sa paulit-ulit na kasalanan, no, paulit-ulit na lifestyle ng mga Israelita, magre-repent sila, magbabago, tapos after so many years, babalik na naman sila sa kanilang dating kasalanan. Ang Diyos gagawa na ng ihipo na naman siya ng mga hari ng ibang bansa, tapos papasakop sila, pagmamalupitan, no? Sasakupin sila, pahihirapan sila. Paulit-ulit yung ganong rotation, mga kapatid. So the Lord sold them into the hands of Jabin, king of Canaan. There was a king here, the name is Jabin, the king of Canaan, who reigned in Hazor. Tapos si Sisera, the commander of his army, meron siyang general na ang pangalan ay si Sisera, was based in Hazoret Hagoyim. Then, anong sabi ng Bible? That the children of Israel again did evil in the sight of the Lord. That's the word, again. Ibig sabihin, paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya tuloy, ang ginawa ng Diyos, the Lord turned them over to the king Habin ng Kanaan. Pinailalim sila, pinasakop sila sa hari ng Kanaan na si Habin. Siya po ang nagmamalupit. No? Mayroon po siyang mga armed forces. Si Habin, ang pangalan ng kanyang general ay si Sisera, na siyang nagpahirap sa kanila ng almost, I think, 20 years. Ganun katagal. So, almost 20 years. Now, together, Jabin and Sisera, together with them, cruelly oppressed the Israelites for 20 years. Ang tagal. Imagine, umabot pa ng 20 years bago sila nanalangin sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. Tiniis nila ng gano'n after 20 years, saka lang sila nanalangin. Finally, and ginawa ng Diyos, sabi ng when the Israelite couldn't stand, nang hindi na nila makayanan yung pang-aapi ng mga ni Habin, no? Humingi na sila ng tulong sa Panginoon. At diyan pumasok ang
verse 3 ng Judges chapter 4, the story of Barak, mula doon sa Hebrews 11:32, because he had 900 chariots filled with iron and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years, and they cried to the Lord for help. So 20 years ang haba ng kanilang pagkaalipin at paghihirap. So God called, tinawag ngayon ng Diyos. So God called a heroine and prophetess named Deborah to rescue His people. During the time of Barak, ang kanilang judge na nangunguna, gumagabay, nagtuturo at kinakausap ng Diyos para sa bayan ng Israel ay si Deborah. Deborah was a woman. Siya po ay isang babae. Ibig sabihin sa Bible, ang Diyos walang pinipili. Akala natin puro lang lalaki. Pumipili din pala ang Diyos ng babae na maging leader. So, I don't know kasi iba-iba kasi ang kultura. Dati noon, hindi ako naniniwala na hindi pwede maging presidente ang babae, hindi yung mga senador o gobernador, mayor, babae. Pero noon yun. Pero ngayon, may mga babae na rin. So, we do not know. Only God knows. Siya lang naman ang nakakaalam. In fact, kapag ginusto ng Diyos at pinili ng Diyos, kahit naman sa tingin ng tao na hindi dapat yun, mahina, kapag pinili ng Diyos, pag sinamahan ng Diyos, kahit sa tingin ng tao, mahina at hindi kaya, makakaya Kasi pag ang Diyos ang pumili at ang Diyos ang kasama. Amen? Amen. Now, that's it mga kapatid. So, tinawag niya ngayon si Deborah. Deborah was a judge of Israel during the time of Barak. So, Deborah, in turn, sabi dyan, he called on a mighty warrior named Barak. Sa kanya ngayon, tinawag ngayon itong si Barak. Sabi ng Judges, chapter 4, verse 6 and 7, So she sent for Barak, son of Abinoam from Kadesh in Naphtali, and said to him, si Barak, mamaya kasi nalilito ako sa pronunciation. Marami kasing tinignan ko sa YouTube kung ano ba talaga ang pronunciation ng kanyang pangalan, tatlo Kaya minsan ako nalilito kung anong gagamitin ko sa tatlo. Pero yung tatlo na yun daw, pwedeng gamitin. Later on na lang. Galing siya sa tribes ni Naphtali. Did you remember the 12 sons of Jacob? Isa na doon ang tribe na isa sa anak niya si Naphtali. Bawat anak niya na 12, may mga tribes po yun. At doon siya galing si Barak. Go, take with you, sabi ng Panginoon ni Deborah, yung judge, leader nila. Sabi ganon, the Lord God of Israel commands you. Ang Diyos ng Israel, inuutusan ka, go, take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor. Pangunahan mo ang lahi ng Naphtali at saka Zebulun at dalhin mo sila doon sa bundok ng Tabor. Verse 7, I will lead. Sabi ng verse 7, I will lead. Si Sarah is the military general ni King Habin na nag-o-oppress sa mga Israelita. I will lead Sisera, the commander of Habin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands. Ang Diyos, sabi, tinatawag ka. Tipunin mo ang 10,000 mga sundalo sa lipi ni Naphtali at Zebulun at pagkatapos pangunahan, I will lead Sisera, pangungunahan ko og itong general na ito na Habin at ang kanyang mga troops, mga sundalo, at dalhin ko sila doon sa ilog ng Kishon and I will give him into your hands. Ibibigay ko sila, malulupig mo sila, ibibigay ko sila sa iyong kamay. Sino nag-uutos nito? Si Deborah
Dahil siya isang propeta at isa siyang hukom na nagpa-prophecy, nagbibigay ng salita o mensahe ng Diyos. Because Barak, dahil si Barak ay pinipilit ni Deborah, sinasabihan ni Deborah na, "The Lord is with you." Did you remember last week? Ganyan din yung sabi ng kay Gideon. Kaya nga lang yung kay Gideon, angel yun. Si Gideon ay magkaiba sila ni Barak. Si Barak ay isa rin siyang sundalo ni Deborah. Si Gideon, isang farmer, dahil tinawag siya ng Diyos, naging judge siya ng Israel. Kaya magkaiba silang dalawa ng posisyon. So, nangyari, sumagot si Barak. Sabi niya, sige po, basta kung okay sa akin, basta sasamahan niyo lang ako. Yun po ang kanyang sagot. Later on, madadaanan natin. So, tinignan ko, ang pangalang Barak in Hebrew means is Baurak. Ang pronounce niya sa Hebrew, Baurak. Sa Hebrew yun. Na ang ibig sabihin niyan is to bless. Ganda pala ng pangalang Barak. Narinig niyo na yung song na Barak Abba Shem Adonai, blessed is He who comes in the name of the Lord. Yung ibig sabihin ng Barak, blessed, to bless, to be blessed, upang pagpalain, upang basbasan. Parang ganun ang ibig sabihin ng Barak. So, magkakaanak kayo, magkakaapo kayo, maganda rin kakaiba. Ano yung anak mo, Muslim? Mapapagkamalang tuloy Muslim o mapagkakamalang taga-Middle East? Barak. To bless. Another meaning ng kanyang name is lightning. Or flash. Lightning, parang kidlat. Flash, lightning. Yun ang ibig sabihin ng Barak. No, another term, another meaning ng kanyang pangalan. Or thunderbolt. Parang kulog. Pag sinabing thunderbolt, kulog. Ganun, ano, by effect. A flaming sword, katulad daw ng espadang kumikintab na ning-ning. Sa bagay, siya naman po ay isang military soldier ng Israel, si Barak. Another word is, Barak means a gem. Isa siyang hiyas. Hiyas, alam niyo ba yung hiyas? Mga hiyas, basta kung ano yung hiyas, basta, ano ba, hiyas, palamuti. Ano ba pag sinabing hiyas, mga alahas, parang gano'n. Isa siyang gem. No? Ang ganda ng pangalan na Barak. And another one, Barak was Israel military general under the leadership of Deborah. So, both of them are team. Si Deborah as a judge, the prophetess, tapos judge siya ng Israel, propeta pa siya. Pagkatapos, si Barak naman ay isang sundalo, na leader ng mga sundalo ni Deborah. Barak, ang una niyan, Baurak, ang isa ay Bayrak. Kaya nalilito ako kung anong gagamitin ko. Baurak, Bayrak. Sa Tagalog, Barak. Siguro, napaka-plain sa Tagalog, Barak. At sa US, ang gamit naman nila dyan, ang pronounce nila dyan ay Barack. Di ba pag in-introduce ang presidente ng USA, Barack Obama, Barack, yung parang gano'n, maliin, Barack, parang gano'n. Sa kanila, sa Israel, Bayrak, or Bayrak. Ang pinaka-plain is Bayrak. Sa atin, Barak. Yan. Ang daming pronunciation pero lahat po daw yun ay tama. So, let me go on. What kind of faith did Bayrak have? Anong uri o klase, katangian ng pananampalataya na meron nga ba itong si Bayrak?
alamin natin. Una, Barak faith responded to God's call with hesitation. Meron siyang faith na naniwala siya sa Diyos. Bilang isang bayan din siya ng Diyos, kaya nga lang, ang kanyang pananampalataya ay may pag-aalinlangan o pag-aalangan. Pag sinabi kasing hesitant, nag-aalangan. Yun pong ibig sabihin nun. Hesitant, nag-aalangan. Hindi ka sigurado, hindi ka panatag at hindi ka makapag-desisyon ng matatag o matibay kasi nag-aalangan. Meron talagang ganong faith. Just like ni, sino ba ito sa New Testament nung after ng resurrection ni Jesus, si Thomas. Kinukwento ng mga alagad, nakita namin ng Panginoon, nabuhay siya na magmuli. Sabi niya, hindi naman ako maniniwala, hanggat di ko siya nakikita. Nag-aalangan siya kung buhay ba talaga o hindi. Naniniwala siya pero nag-aalangan siya. Yung pananampalataya, pwede pa lang nananampalataya ka pero nag-aalangan ka nga lang. Pero may pananampalataya ka, hindi nga lang buong buo. Sa Bible kasi hindi naman sinasabi sa Bible straight na doubt is a sin. Walang sinasabi sa Biblia ang nagdududa ay kasalanan. Because doubt is a matter of the mind. Hindi masama magduda. Kung lumalapit sa iyo scammer, masama ba magduda? Scammer ang katapat mo. Siyempre magdududa ka, scammer yan eh. Hindi masama magduda kasi nag-iimbestiga ka eh. Ang ganda-ganda nga ng pananampalataya kung nagsisimula ka muna sa pag-iimbestiga sa kamaniniwala. So hindi ka sa kasalanan. Ang kasalanan sa Bible is not doubt o yung hesitation, hesitant faith. The sin in the Bible is the kind of faith na tinatawag na unbelief. If doubt is a matter of the mind, but unbelief, it is not the matter of the mind, it is a matter of the heart, the will. Pag sinabi mo ng, ayoko maniwala, hindi na yun doubt. Ibig sabihin nun, puso mo na yun, gusto mo na yun, kalooban mo na yun. Kaya ang laki ng pagkakaiba. Ako mas okay pa sa akin yung nag-aalinlangan tapos naghahanap ng mga katibayan, ebidensya sa kananiniwala. Okay yun. Kaysa yung pinikwentuhan mo, pinapakita mo, pero ang tigas talaga, ayoko, hindi ako naniniwala. Hindi po problema ang utak doon. Ang problema na puso. Amen? Nakuha niyo po? Ang lungkot ng amen ninyo. Okay lang. So that's it. Barak, faith responded to God's call with hesitation. Meron ba tayong ganong karanasan nung inakay tayo sa gawaing ito? Nag-aalangan tayo. Kasi daming speculation sa Katoliko ba yan? Or ano ba yun? Parang kasing ingay eh. Parang hindi normal. Tapos kung titingnan mo yung mga atin, hindi rin normal. Di ba? Ang dami kasing ganon. Kaya minsan, ang isa sa hirap kung bakit tayo nahirapang umakay, maaaring isa na rin yun. No? Hindi man siguro yun ang pinakapangunahin, pero kasama na siguro yun kung ibibilangin natin. Yun yung nag-aalangan. Kasi yun nga, dahil baka hindi sila doon yung at peace or hindi sila napapalagay, o baka ma-out of place sila, karon sila ng tinatawag na insecurity, etc. Mga pag-aalinlangan, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin nun. And Judges chapter, Barak received, sabi gano'n, Barak received his orders. Nakatanggap si Barak ng kanyang orders from God's appointed leader and prophetess, Deborah. Si Deborah kasi dahil si Deborah ay kinakausap ng Diyos at pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, binigyan niya ngayon ng order itong si Barak na kanyang sundalo. And sabi dyan ng Judges 4 verse 8, sabi dyan, Barak said to her, sagot ito ni Barak kay Deborah nang sinabi niyang, the Lord is
with you. I will give you si Sarah into your hands. Parang gano'n, no? Then, Barak replied, sabi niya, response si Barak, if you go with me, kung sasamahan mo ako, I will go. Pag sinamahan mo ako, susunod ako sa iyo. But if you don't go with me, I won't go. Nakita ninyo? Anong klaseng pananampalataya yun? Sige, inuutusan pala ako ng Diyos, ibibigay pala sa akin ng Diyos ang mga kalaban natin. Okay sa akin, basta samahan mo lang ako. The question is, bakit ayaw niyang sumunod kahit merong assurance from the prophetess and from the judge na si Deborah? Bakit ayaw niyang sundin? Bakit kailangan pang sumama si Deborah? Parang siguro nasa isip nito, pag ako natalo, napahamak, kasama ka rin. Parang gano'n, naghahanap damay. And in fact, kung talagang buong-buo ang pananampalataya niya, kahit hindi sumama si Deborah, kahit siya na lang, kung totoong buong-buo ang panghawak ng pananampalataya niya sa sinabi ng propeta ng hukom. But instead, he said, sabi niya, if you go with me, I will go. But if you don't go with me, kung ayaw mo kong samahan, hindi ko susundin yung order ninyo, ma'am o boss. How Barak respond to God's call to deliver the Israelites, the people of God? Because they were affected. Apektado kasi sila by the suffering imposed by the King Jabin of Canaan. Imagine 20 years. 20 years kayong sinako, pinahihirapan, inaalipin, ino-oppress. Siguro, kaya nag-aalangan siya. Sabi niya, 20 years, na namang mangyayari siguro. Niisip niya, tagal na tayong naghihirap, ganun pa rin naman. Ganyan-ganyan. Tapos inuutusan siya ni Deborah. Maring response niya sa tawag ng Diyos dahil bunga ng karanasan nilang sufferings for 20 years sa kamay ni King Jabin ng Canaan. Minsan ganun tayo. Pag tayo po ay nakakaranas ng mabibigat na mga problema at pagsubok, lalo-lalo na napakahaba ng trials and sufferings mo, mga kapatid. Pag tinawag ka ng Diyos at mananalig ka sa Kanya, minsan, ang dali mong makerid, ang dali mong hilain, kasi nga, mas matindi yung mga pinagdaanan ng problema pagsubok kaysa dun sa tawag ng Diyos. Kaya pag tinawag ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos, ano bang mangyayari? Makakabangon pa ba ako? Gagaling pa ba ako? Magbabalik pa ba ang relasyon naming mag-asawa, ang ng aking mga anak? Magkakaroon ba ako ng magandang kapalaran? Gaganda ba ang negosyo ko? Uunlad ba ako? Something like that, mga kapatid. Barak respond to God's call to deliver His people. Another one, was he afraid? Siya ba'y natatakot? Response niya ba? Siya ba'y natatakot? Patanong na lang itong gagawin kong ito. Did he need the assurance of God's presence in the person of God's prophetess na si Deborah? Kailangan niya ba ng kasiguruhan para sa presensya ng Diyos sa pagkatao ni Deborah? O nga naman, kung naniniwala siya na si Deborah ay propeta ng Diyos at leader ng Diyos, kung naniniwala siya at kung kasama niya itong propeta at leader na inappoint ng Diyos sa kanila na maging hukom, sigurado siyang mananalo. Sigurado siyang magtatagumpay. Kaya sabi niya, kung ako lang, ayoko. Dapat sumama kayo, samahan niyo ako. Pag sumama kayo sa akin, susundin ko order ninyo. Did he need assurance of God's presence? Maybe. Maaring ganun, mga kapatid. Is another one, was there a hint of stubbornness? Doon ba sa calling ng Diyos, sa pagtawag ng Diyos, meron bang hint or palagay na siya'y may katigasan? Hindi naman natin masasabing naging matigas siya doon. Naghahanap lang siya ng assurance. Hindi naman niya sinabing tinuldukan,
Nako, sa dami-dami ng mga sundalo dito, humanap na lang po kayo ng iba. Bakit? Ako pa. Hindi naman siya ganun katigas. Maaring naghahanap lang siya ng mga, ika nga ibig sabihin parang sigurista siya. Nagiging sigurista lang siya. And the last for that is, was this an indication of faith? Katulad yung sinabi ko sa inyo, yes, that is indication of faith. Maganda yung faith na nag-iimbestiga, inaalam, bago maniwala. Kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, hindi lahat ng lalapit sa iyo na mag-share ng Word of God, may Bible, hindi mo aalamin kung saang grupo, anong sekta, anong reliyon, ano ang doctrine, ano ang kanilang tinuturo, ano ang kanilang belief. Hindi naman pwedeng approach ng ganyan, tanggap ka ng tanggap. Was this an indication of faith? Yes, ganyan talaga ang faith eh. Nag-iimbestiga, inaalam, sinisigurado, hanggang sa maniwala ka. Yun ang faith response ni Barak. Barak was only there. He was there when God called him. Nandun naman siya at the call, but he was hesitant to obey. Ang ganda, di ba? Hindi naman siya umalis. Hindi naman niya sinabing, Panginoon, ayoko. Andun pa rin siya. Handa niyang tanggapin. Kaya nga lang, nag-aalangan. Just like us. Ganun din naman tayo kung minsan nararanasan natin. Amen mo ba? Amen. Yes. That's it, mga kapatid. Yan ang klaseng pananampalataya niya. This story, at the end, konting viewing is, nagtagumpay siya dito eh. Sinamahan siya ng Panginoon eh. Sa kabila ng kanilang iyak at dalangin na makalaya sila kasi almost 20 years silang oppressed by the King Habib. Pangalawa, mga kapatid, what kind of faith did Barak have? Barak's faith depends on God if there is a companion. Ang pananampalataya ni Barak ay umaasa, dumidepende sa Diyos kung meron siyang kasama. Sabi ng Judges 4, verse 8 and 9, Barak told her, I will go but only if you go with me. Verse 9, very well, she replied. Sagot ni Deborah sa tugon ni Barak sa kanya. I will go with you, but you will receive no honor. Sabi niya. Sino na nagsasalita? Si Deborah. Sagot naman ni Deborah sa sinabi ni Barak. Sabi niya, I will go with you, but you will receive no honor. Sige, gusto mo palang kasama ako, ayaw mong sumagot sa command at sa utos ng Diyos na sasamahan ka naman niya, pero gusto mo pa kasama ako. Sige, sasamahan kita. Pero, you will receive no honor in this venture. Hindi ka makakatanggap ng karangalan sa lakad na ito, itong venture na ito, For the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman. Imagine. Nagtagumpay dito si Barak dahil sa pagsama ni Deborah, yun ang kanyang faith eh. Pero nga lang, nang malupig niya ang mga tauhan ni Sisera, ni Haring Habin, hindi siya ang nakapatay kay Haring Habin, kundi ibang babae. Ordinaryong babae. Nagtataka ako, nang binabalikan ko ang Hebrews 11:32, hindi naman pa, nagtagumpay nga siya, kaya nga lang, hindi naman siya ang nakapatay sa kalaban. Pero bakit siya napunta doon sa Hebrew 11:32? Bakit siya nailagay yung pangalan niya doon sa hilera ng mga bayani ng pananampalataya? Medyo nako-confuse ako, nalilito ako at naguguluhan ako. Hindi naman mapupunta yung pangalan niya doon kung hindi siya in honor ng Diyos.
So-surprise ko kayo. Pero baka abutin tayo ng part 2, ha? Medyo tayo ngayon, mga kapatid. So, dyan po sa Judges 4 verse 8 and 9, then, what happened? Barak insisted on Deborah accompanying him. Yun ang kanyang pagpupumilit. Hindi siya makaalis, makalakad, makadiskarte, makapagpasya, o maka-initiate ng walang kasama. Sometimes, just like us. Ba't ganon? Mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mo pa ng chaperone. Mag-a-apply ka na lang mag-isa. Diba? Manliligaw ka, kailangan mo pa ng kasama. Hina-hina mo naman, baka kailangan mo pa ng tulay, kailangan mo pa ng pampalakas. Diba? Mga ganon eh. Ganyan tayo eh, diba? A-attend ka sa gawain ni Lord. O, ba't absent ka? Wala kasi akong kasama. Ano ba naman yan? A-attend ka na lang, naghahanap ka pa ng kasama. Eh, hindi naman hahanapin ng Diyos yung kasama mo. Ang hahanapin ng Diyos, ikaw mismo. Amen. Hindi naman natin alam, di ba? Parang ganun eh. Ewan ko, no? Meron tayong mga attitude character na hindi tayo wala tayong disposition, wala tayong paninindigan kung ano ang tama at ano ang karapat-dapat at ano ang mabuti sa harapan ng Diyos. Bakit natin ipinagkakatiwala at isinasama ang ating disposition sa ibang tao kung alam mo naman ang tama sa paningin ng Diyos? Kaya hindi tayo nagiging successful. Malamang binabase natin sa iba, kasamahan, yung ating paninindigan. Ang isang taong matatag at matibay, hindi naman nangangahulugan na hindi niya kailangan ng companions, friends, or advices sa kanyang mga kaibigan. Kapag alam niyang tama at mabuti at nakalulugod sa Diyos, hindi niya na kailangan ng companions. Kailangan niya na lang magdesisyon sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen. 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 Mga kapatid, the question is here, is it not a sign of weakness or cowardice? Hindi ba ito ay senyales ng kanyang kahinaan at pagiging duwag? Pwedeng no, pwede rin yes. Kasi kung hindi siya duwag, at sigurado naman siya na tamang gagawin niya, so hindi niya na kailangan. Ang kailangan niya lang naman is yung prophecy na Habin and Sisera will give it into your hands, says the Lord, sabi ng Panginoon. Ganun ba? Okay, salamat. At least sigurado ako dyan. Yung ganun. Is it a sign of dependence on God? Yung bang attitude, character, response nitong si Barak ay ito ba ay nagpapakita ng palatandaan na nagtitiwala siya sa Diyos? Maybe, pero kailangan niya lang talaga ng companions. Sa kabilang banda, mahirap mabuhay nang walang companions. Buhay pa ba kayo? Amen. Mahirap. Sa totoo lang. Diba? Halimbawa, kung talagang ang calling mo ay single blessedness, pero kailangan mo pa rin ng pamangkin, kailangan mo pa rin ng yung magpapasaway sa'yo para hindi boring ang buhay. Kailangan ng companions. Kahit na yung companions mo nagbibigay ng pasaway sa'yo, pero ang totoo, kailangan mo pa rin ng companions. Kasi kung wala kang kasama, kahit nagpapasaway sa'yo, malungkot pa rin eh. Walang thrill. Diba? Walang thrill ang buhay. Diba? Kung ang mga kasama mo matitino, mababait, may thrill pa ba? Wala na. Kaya minsan kailangan din ng mga pasaway. Diba? Kailangan natin ng companions. Kaya nga lang, hindi man tayo nakakapili ng companions kung mabuti ba, mabait, tapat ba, o loyal. Isa rin po yung testing sa buhay natin. Barak recognized Deborah as a prophetess of God. Na-recognize niya si Deborah ang isang propeta na at sugo ng Diyos. Sabi ng Judges 4 verse 4 to 5, Now Deborah, a prophet, the wife of Lapidot.
Mga pangalan nila, no? Kakaiba. Si Deborah ay ang asawa niya si Lapidot. Meron siyang asawa. Was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah. Si Deborah pala ay meron siyang parang opisina ng yung pinagtatanungan. She held a court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in hill country of Ephraim. And the Israelites went up. Ang mga Israelita pumupunta sa kanya to have their disputes decided. Went up to her to have their disputes decided. Pag merong mga kaso, away, gulo, kaya sa negosyo, sa lupa, laban-laban, pupunta sa kanya at siya po ang magiging judge nila at magbibigay ng hatol at advice. Pinupuntahan siya, meron siyang court na doon siya tumitigil. That's why, kung titingnan natin si Barak, na-recognize niya si Deborah as a prophetess of God. Kasi pinupuntahan siya ng mga tao, humihingi ng advice at humihingi ng desisyon. Kaya naniniwala siya na kung lalaban ako, harap ako sa pakikipagdigma sa hari na si Habin, kung kasama ko siya dahil siya kinakausap ng Diyos, siya ang nagpa-prophecy, siya ang hinihinga ng payo, at siya rin ang nagja-judge, palagay ko, mananalo ako. Yun ang nasa isip ni Barak. Pero nga ang sinasabi ko sa inyo is, sometimes, pag alam mo naman, totoo, tama ang gagawin mo at nakakasiguro ka na kalooban ng Diyos. Mararamdaman mo, magaang, meron kang peace of mind, hindi ka natataranta, hindi ka nalilito, nakakatulog ka. Pero, yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, even the man of God in the Bible, meron silang ganong klaseng pananampalataya. Kung iisipin mo nga, baka magmalaki ka pa, mas okay pa pala ako kay Barak, mas ako nga hindi naman ako sikat, hindi naman ako, pero pag sinabi ni Lord, pag pinapautos ni Lord, ginagawa ko. Si Barak pala, hindi ganun pala basta-basta, hindi niya gagawin hanggat wala siyang kasama. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. So, dahil dyan, si Barak, he believed in receiving direct divine revelation from God. Naniniwala siya kay Deborah sa direktang kapahayagan o mga propesiya mula sa Diyos. He did not want to act. Ayaw niyang kumilos, gumalaw, mag-umpisa at magpasya, lumakad kung wala si Deborah because this was God's prophecy. Ang ganda rin naman kung iisipin nyo nga naman, di ba? Lumalagay lang talaga itong si Barak sa isang sitwasyon, isang kalagayan na nagkakaroon siya ng pagtitiwala sa mga lingkod ng Diyos. I don't know, mga kapatid. Minsan, mararamdaman ninyo Ang Diyos kasi gumagamit siya ng mga instrumentong ilalapit sa iyo na gagamitin niya na nagiging magaang din sa iyo na makarinig ka ng mga salita ng Diyos. Meron ganun. Hindi niyo ba alam ang mga preacher, mga pastor, mga man of God, even priests, kahit po sila ay nagsasalita, nagsishare ng mabuting balita, meron din silang kanya-kanyang mentors. Mentors. Parang sa networking. Sa networking, pagpapasok ka, merong mag-mentor sa iyo Merong mag-guide sa iyo para yung negosyo mo hindi magwendang-wendang. May mentor na yun ang magiging kasama mo, malapit sa iyo. Gumagamit talaga ang Diyos ng ganon. The point is, paano ngayon kung wala yung mentor? Paano ngayon kung malayo siya, wala siya? Anong gagawin mo ngayon? Doon malalaman kung saan ka talaga nagdedepende. Ang step natin dyan, Barak's faith depends on God if there is a companion. Kung minsan, ina-allow, pinapahintulot ng Diyos na nag-iisa ka, solo ka. Pinapahintulot niya yun. Bakit? Tinitest niya ngayon kung saan mas matimbang at mas malapit ka, doon ba
sa kabady mo o sa Kanya? Hello, buhay ba kayo dyan? Amen. Sinusubok ng Diyos. Minsan ilalayo ka ng Diyos sa pamilya. Minsan dadalhin ka niya doon sa pinakamalayong malayo. Para subukin ka lang kung saan ka magdidepende. Sa Kanya personally o doon sa mga taong malapit sa iyo. It is a test. Pero kung nasanay ka na dyan, nahubog ka na dyan, katulad ko, for 34 years, from 1990 to up to 2024, for 34 years, nasanay na ako. Buti na lang, nasanay na lang din asawa ko at saka mga anak mo. Nung 1996, 97, talagang gumaganyan-ganyan yung aking paglilingkod. Kasi hindi ko na alam kung anong pipiliin ko eh. Family ba? Kasi pag sila pinili ko, sasabihin ko kay Brother Mike, ayaw ko na pong mag-mission. Kung ayaw ko na mag-mission, baka hindi na ako makakapaglingkod. Kasi pag naglilingkod ka, pag saan ka dalhin, umoko ka kasi naglilingkod ka eh. O magtutuloy ako sa mission, kaya nga lang, masasakripisyo nga lang yung family ko. Buti na lang, napakabuti ng Diyos. Talagang sa awa, sa biyaya ni Lord, kahit nag-struggle ako doon, sa tuloy-tuloy na ganun, parang nasanay na sila na siguro doon sila hinubog. Doon ako hinubog ng Diyos, doon sila hinubog ng Diyos. Kaya dati naghahanap, ngayon, wala nang hinahanap. Hindi ko tuloy alam kung nasasabi pa ba sa akin. Kasi sinay na sila na wala ako eh. O, di ba? Ganun na eh. Ganun ang style eh. Nag-aral sila. Hindi ko naman sila naturuan. Hindi ko po natuturuan ng mga anak ko kasi wala ako eh. Kaya pag nag-aaway kami ng misis ko, eto lagi ang naririnig ko. Lagi ka naman wala. Sinong nagdidisiplina? Sinong nagka-guide? Sinong hindi na ako sumasagot kasi wala nga ako eh. Baka lumaki lang ang apoy. At totoo naman. Pero pag wala ako sa mission na sa bahay ako, binabawi ko naman. Binabawi ko sa pagkilos, sa mga gawaing bahay, pag-alalay, etc. But the point is, ang sinasabi ko is, sometimes, dinadala tayo ng Diyos, pinapahintulot niya tayo, na mapalayo, maging isa para ma-develop kung saan tayo didepende. Sa Kanya ba? Higit sa lahat sa Kanya ba? O sa mahal sa buhay, sa kapwa, o mga kabady natin? That's the question. Amen? Tumayo tayong lahat? Ay, nako. Mabilis ang oras. Panginoon, maraming salamat po muli. Salamat po sa sandali at pagkakataong ito na china-challenge niyo po kami, just like Barak, Panginoon. Salamat, Panginoon, ganun pa man, ay napakabuti niyo po sa amin. Hindi niyo kami pinababayaan. Patuloy niyo kami pinagkakalooban, Panginoon, ng inyong gabay, patnubay, pati ng kalakasan. Upang makatayo po kami, makapanindigan kami, na kahit pa man, Panginoon, wala kaming kasama o malayo kami sa aming mga kabady o sa aming mga companions. Teach us to stand alone with you, with your presence, with your word, Panginoon, dahil kayo pong nangangako na hindi nyo kami iwan at pababayaan. Muli, aming itinataas nilalapit sa inyo ang lahat po ng aming mga gifts and offering, ang aming time, ang aming buhay, ang aming trabaho, employer namin, pati ang aming mga mahal sa buhay. Lord God, totoo, katulad ni Vera, hindi po namin makakayanan, magagawang magpatuloy kung hindi niyo po kami sasamahan. Wala po kaming ibang hiling kundi ang inyong pagsama, ang inyong companionship sa amin. Your presence. Sabi po ni Moses, if your presence doesn't go with us, do not send us from here. Panginoon, ito po ang napakahalaga sa amin. Pag kasama namin kayo, lahat ng dadaanan namin mga challenges sa buhay,
malalampasan namin at higit sa lahat, mapapagtagumpayan pa namin. Because your presence is our power, O Lord God. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang lahat ng handog alay namin sa inyo. Kayo po magbalik. Gustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. See you on Friday.